Marami na siyang narinig tungkol kay Goddess Go, ngunit hindi niya alam na si Goddess Go ay si Guning. Sa kanyang pagkamangha, ang pinakasikat na babae sa internet ngayon ay ang kaibigan ni Panzero. Magkasamang pumunta sina Guning at Leng Xiaoteng sa parking lot. Nakaparada na ang sasakyan ni Leng Xiaoteng doon. Nang makasakay na sila sa kotse, sinabi ni Leng Xiaoteng, "Ningning, bakit hindi tayo pumunta sa isang hotel?" Natulala si Guning sa isang segundo. Bakit? May nag-aalab na pagnanasa sa mga mata ni Leng Xiaoteng. Maririnig nila tayo kung gumawa tayo ng sobrang ingay. Nang marinig iyon, namula si Guning. Napagtanto niya kung ano ang gustong gawin ni Leng Xiaoteng sa kanya. Tama si Leng Xiaoteng. Ito ay lubos na nakakahiya kung marinig ni Gao Yi at Qiaoya ang kanilang pag-iibigan sa bahay. Sa makatuwid, tinawagan ni Guning si Qiaoya at sinabi sa kanya na hindi siya uuwi ngayong gabi. Mag-asawa sina Gao Yi at Qiaoya, at kailangan din nila ng pribadong oras. Ayaw din nilang makipagtalik sa bahay ni Guning, kaya tumuloy din sila sa isang hotel. Binalak ni Guning na hayaang tumira sina Gao Yi at Qiaoya sa tabi ng kanyang bahay kapag pumunta sila sa kabisera. Magsisimula pa rin sila ng pamilya sa hinaharap. Si Chen Kangyi ang namamahala sa pagtatayo ng kanyang bahay sa kabisera, na maaaring magawa sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos may palabas ito ng ilang buwan, maaari na siyang direktang lumipat. Si Guning ay magkakaroon ng isang nakapirming tirahan sa kabisera, kaya sinabi niya kay Chen Kangyi na bumili ng bahay para sa kanya. Nasa high-end na living area ang bahay, na hindi kalayuan sa office building ng Shening Group. Dahil sa mataas na presyo ng pabahay, marami sa mga bahay sa lugar na iyon ang hindi pa rin naibenta. Mayroong 2 bahay na malapit sa isa't isa, kaya't sinabi ni Guning kay Chen Kangyi na kunin ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Si Chen Kangyi at Kay ay nakatira din sa lugar na iyon. May tindahan ng damit panloob sa tabi ng hotel, kaya sinabihan ni Guning si Leng Xiaoteng na ihinto ang sasakyan. Kailangan niyang bumili ng underwear at sleeping gown. Pagkatapos, nag-book na sila sa hotel. Hindi idiniin ni Leng Xiaoteng si Guning sa pasukan sa pagkakataong ito, dahil marami siyang dalang gamit sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, sa sandaling ibinaba niya ang mga bagay na iyon, niyakap niya si Guning at hinalikan siya. Habang lumalakas ang halik, gusto pa nila. Nang malapit ng habarin ni Leng Xiaoteng si Guning, tumunog ang kanyang telepono. Super nakakainis kapag may hamarang sa kanila habang nagsesex, pero kailangan niyang sagutin ito dahil sa lolo niya ang tawag. Iniwan siya ni Guning mag-isa at naligo muna. "Hi lolo, ano na?" tanong ni Leng Xiaoteng. "Pumunta ka ba sa HK?" tanong ni Master Leng, bagamat nasa kanya na ang sagot. "Oo," sabi ni Leng Xiaoteng. "Sa tingin mo ba hindi kita makikilala dahil sa nakasuot ka lang ng isang pare ng salaming pang-araw?" Nagmamalaki si Master Leng sa kanyang sarili. Si Leng Xiaoteng, gayunpaman, ay nagulat. "Paano mo nalaman na nagpunta ako sa HK?" tanong ni Leng Xiaoteng. "Nabasa ko lang ang isang balita tungkol sa isang batang babae na nagngangalang Tang Ining na nanalo sa kompetisyon sa pagsusugal laban kay Fan Jihao sa HK. At sinundan mo siya," sabi ni Master Leng. "Ano? Ang gawain mo ba ay naging bodyguard mo siya?" Hindi alam ni Master Leng na si Tang Ining ay si Guning, kaya naisip niya na gawain ni Leng Xiaoteng na protektahan siya. Walang intensyon si Leng Xiaoteng na sabihin kay Master Leng ang totoo, kaya binigyan niya ang kanyang lolo ng isang positibong sagot. Naisip ni Master Leng na ito ay medyo katawa-tawa, dahil si Leng Xiaoteng ay isang mayor na general, ngunit wala siyang sinabi tungkol dito. "Kailan mo madadala ang aking magiging apo upang bisitahin ako?" Biglang naisip ni Master Leng si Guning. Gusto niya talagang makita siya ng personal balang araw. Sa ilang sandali, sabi ni Leng Xiaoteng. Dahil mahal na mahal ng kanyang lolo si Guning, masaya si Leng Xiaoteng na ipakilala siya sa kanyang lolo. Wala siyang pakialam sa iba pang opinyon ng kanyang pamilya. "Gaano katagal ang isang sandali?" tanong ulit ni Master Leng. Hindi na siya makapaghintay na makilala si Guning. 3 months later I guess.
Magsusulat siya ng National College Entrance Examination noon, sabi ni Leng Xiaoteng. Abril na ngayon, at 2 buwan na lang ang natitira sa National College Entrance Examination. Magsisimulang magrehistro ang mga estudyante sa mga unibersidad pagkaraan ng 1 buwan, kaya maaaring dalhin ni Leng Xiaoteng si Guning upang bisitahin ang kanyang lolo sa kabisera noon. Napakatagal. Nagalit si Master Leng. Matapos ibaba ang tawag kay Master Leng, hinubad ni Leng Xiaoteng ang sarili niyang damit, at nagsuot lamang ng boxer brief sa silid. Maliligaw na rin siya. Nang lumabas si Guning maya-maya, namula siya nang makita ang halos hubot-hubad na si Leng Xiaoteng, lalo na nang bumagsak ang kanyang paningin sa kanyang pandiya. Si Leng Xiaoteng, sa parehong oras, ay nakaramdam ng pagkapukaw na nakatitig sa sexing katawan ni Guning na nakasuot ng itim na lace nightdress na nakatindig ang kanyang mga tight. Hindi ka ba maliligo? Ibinuka ni Guning ang kanyang bibig, at gustong lumayo, ngunit pinigilan siya ni Leng Xiaoteng at muling hinalikan. Si Leng Xiaoteng ay isang malakas na binata at mahal niya si Guning, kaya palagi niyang nasasaktan na idiin siya sa kanyang katawan, at nagsimula silang magmahalan sa mga sumunod na oras. Ningning, tawag ni Leng Xiaoteng sa kanya. Oo, sagot ni Guning. Ningning, muling tinawag ni Leng Xiaoteng ang kanyang pangalan, ngunit wala nang sinabi pa. Ano? Tanong ni Guning. Wala lang, gusto ko lang tawagin ang pangalan mo, sabi ni Leng Xiaoteng. Mabuti, natuwa si Guning. Ningning, mahal na mahal kita. Ningning, mahal kita. Ningning, buti na lang nasa tabi kita. Patuloy na ipinahayag ni Leng Xiaoteng ang kanyang pagmamahal kay Guning, at naantig si Guning. Ningning, tinanong lang ako ng lolo ko kung kailan kanya makikilala sa totoong buhay, sabi ni Leng Xiaoteng. Nang marinig iyon, nagulat si Guning. Sinabi mo ba sa kanya na may girlfriend ka? Sigurado siya na sinabi na ni Leng Xiaoteng kay Master Leng. Natulala si Leng Xiaoteng saglit, pagkatapos ay napagtanto na pinabulalas niya ito. Dahil nasabi na niya ito, imposibleng itago pa niya ito. Oo, sinabi ko nga sa kanya na may girlfriend ako pagkatapos may nakakita sa amin na magkasama. Ayaw ni Guning na malaman ni Master Leng na siya ang kasintahan ni Leng Xiaoteng sa napakaagang yugto, ngunit hindi malaking bagay kung malalaman niya ito. Sa makatuwid, hindi sinisi ni Guning si Leng Xiaoteng, ngunit nakaramdam pa rin siya ng kaba ng isipin na muli niyang makikita si Master Leng balang araw sa hinaharap. Sa muli nilang pagkikita, magpapakita siya bilang kasintahan ni Leng Xiaoteng. Kailan niya nalaman? Tanong ni Guning. Sabi ni Leng Xiaoteng, matagal na niyang alam, pero hindi niya alam na girlfriend ko pala kayo. Sinabi ko rin sa kanya na huwag kang mag-background check, kaya lang may narinig siya tungkol sa iyo sa iba. Nang marinig iyon, gamaan ang loob ni Guning. Alam ba niya na lahat ng mga reg along ibinigay mo sa kanya ay galing sa akin? Tanong muli ni Guning. Oo, sabi ni Leng Xiaoteng. Sa sandaling ito, hindi alam ni Guning kung ano ang sasabihin, kaya inulit niya ang sinabi ni Leng Xiaoteng. Maaari nating bisitahin siya kapag pumunta ako sa unibersidad sa kabisera. Great, sinabi ko sa kanya ang parehong bagay. Gustong-gusto ka ng lolo ko, at lagi kanyang binabanggit bilang kanyang magiging apo, sabi ni Leng Xiaoteng na may malawak na ngiti. Masaya si Guning na nagustuhan siya ni Master Leng, ngunit hindi niya maiwasang makipagtalo laban kay Leng Xiaoteng na makitang napakayabang nito. Well, masyado pang maaga para sabihin na ako ang magiging granddaughter-in-law niya. Naunawaan ni Leng Xiaoteng na sinadya ni Guning na sinabi iyon, kaya hindi na siya nag-alala gaya ng dati. Ads by Pub Future. Matagal na silang magkasama kaya pakiramdam nila ay konektado sila sa isa't isa. Pareho silang naniniwala na maaari silang humantong sa isang masayang pagsasama. Nagpasya din si Leng Xiaoteng na pakasalan si Guning. Ganoon ba? Sa palagay ko kailangan kong magsumikap para makuha ang iyong pag-aproba. Nagsuot ng masamang ngiti si Leng Xiaoteng at muling idiniin ang katawan ni Guning. Walang pag-aalinlangan, hinalikan siya nito at nagsimula na naman silang mag-sex. Kinaumagahan,
Natanggap ni Guning ang tawag ni Kay, at sinabi sa kanya ni Kay na nakilala na niya ang Brave Eagle. Nag-atubili ang Brave Eagle na magtrabaho sa isang babae matapos niyang malaman na ang kanyang amo ay babae, dahil siya ay isang mature, malakas na lalaki kung tutuusin. Gayunpaman, naging fan ni Guning ang Brave Eagle matapos basahin ang balita tungkol sa kanya. Hindi siya naniniwala na si Guning ay isang ordinaryong babae. Sa pagkakataong iyon, pumayag ang Brave Eagle na magtrabaho para kay Guning, at umaasa na makikilala siya ng personal balang araw. Na-curious din si Guning tungkol sa kanya. Tinanong ni Kay si Guning kung paano ayusin ang trabaho ng Brave Eagle pagkatapos. Sinabi ni Guning kay Kay na hayaan ang Brave Eagle na sumali sa koponan ni Batian niyang sa ngayon. Pwede rin siyang manatili sa apartment building na kabibili lang niya. Ang mga taong nakatira sa apartment building ay mga pangunahing miyembro ng team ni Guning, kaya umaasa siyang hindi siya bibigwin ng Brave Eagle. Bandang alas 11 ng umaga, dumating ang mga magulang at nakababatang kapatid ni Fan Sichuan sa himpilan ng pulisya sa CTB. Gayunpaman, tinanong ni Fan Sichuan ang mga pulis kung bakit nila pinayagan ang kanyang mga magulang na bisitahin siya, dahil tumanggi siyang makita sila. Alam niya na walang kabuluhan ang pagdating nila. Naunawaan ng pulis na nakipag-ugnayan sa mga magulang ni Fan Sichuan na ang kanyang mga magulang ay hindi mabuting tao, ngunit ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Lahat sila ay kailangang magtrabaho ayon sa mga patakaran. Dahil ito ang mga patakaran, huminto si Fan Sichuan sa pakikipagtalo tungkol dito. Ang mga magulang ni Fan Sichuan ay patuloy na pinapuna siya sa sandaling siya ay nagpakita. Sinisi siya ng mga ito sa pagpiling maging may bahay ng isang may asawa. At ang masama pa, nalantad siya at nakakulong ngayon. Kung tutuusin, pera lang ang iniintindi ng kanyang mga magulang. Sa kanilang mga mata, si Fan Sichuan ay isang kasangkapan lamang para kumita ng pera. Anuman ang piliin niyang gawin, masisiyahan sila basta't bigyan niya sila ng sapat na pera. Alam din nila ang mga unspoken rules sa entertainment industry, kaya hindi sila naniniwala na si Fan Sichuan ay maaaring magbukod ng kanyang sarili mula dito. Gayunpaman, nakaramdam sila ng hiya ng mabunyag ang maruming sikreto, dahil pagtatawanan sila ng kanilang mga kamag-anak. Hinamak ng mga magulang ni Fan Sichuan ang kanilang mahihirap na kamag-anak mula nang sila ay yumaman. Si Fan Sichuan, gayunpaman, ay tahimik na nagsuot ng malamig na ekspresyon sa pagbisita. Sichuan, nagtanong na ako sa pulis at masentensyahan ka ng ilang taon sa bilangguan. Sa kasong iyon, hindi kinakailangan para sa iyo na magkaroon ng napakaraming pera sa iyo. Bakit hindi mo ibigay ang pera at bahay mo sa iyong nakababatang kapatid? Alam mong ikakasal na siya sa lalong madaling panahon, sabi ng ina ni Fan Sichuan, at tinanggap na lang niya. Malinaw na alam ni Fan Sichuan ang kanilang layunin, ngunit masakit pa rin nang marinig niya ito sa sarili niyang mga tenga. Hindi lihim na ang kanyang mga magulang ay may kagustuhan sa anak na lalaki. Mula nang sumikat siya, paulit-ulit na nanghihingi ang kanyang mga magulang ng pera sa kanya. Kung tumanggi siyang suportahan sila, susumpin siya ng mga ito at pagbabantaan pa siyang ipahamak siya. Bilang isang public figure, ang huling bagay na gusto niya ay isang iskandalo, kaya paulit-ulit siyang sumuko. Pinilit ni Fan Sichuan na wakasan ang kanyang relasyon sa kanila, ngunit wala siyang lakas ng loob. Kahit na wala siyang lakas ng loob, gumamit pa rin siya ng lahat ng uri ng mga dahilan upang panatilihin ang 2/3 ng kanyang kita, at ibinigay lamang sa kanyang mga magulang ang pangatlo. Sapat na para sa kanila na mamuhay ng marangyang buhay, kaya wala silang sinabi tungkol dito. Gayunpaman, ang mga bagay ay iba na ngayon. Si Fan Sichuan ay ikukulong, kaya naging sakam sila at gustong agawin ang lahat ng pag-aari niya. Sumasang-ayon ako. Hindi mo naman ito kailangan. Ibigay mo na lang sa akin, sabi ng nakababatang kapatid ni Fan Sichuan. Sa tingin ko ito ay isang magandang ideya, sabi ng ama ni Fan Sichuan. Tinuya ni Fan Sichuan ang kanyang pamilya. Nabigo siya sa kanila at nagkaroon pa ng ideya na putulin ang kanilang relasyon, ngunit nasaktan at naapektuhan pa rin ng mga ito. Sa pagkakataong ito,
Tumanggi siyang sumuko muli. Well, ngini siya ni Fan Sichuan. Ipapakulong ako, ngunit lalabas ako sa loob ng 3 taon ng pinakamaraming. Kailangan ko ng pera at bahay ko. Nang marinig iyon, nagalit ang mga magulang at nakababatang kapatid ni Fan Sichuan. Paano mo nasabi? Siping ay iyong nakababatang kapatid, at kung ano ang sa iyo ay sa kanya rin. Tama, maaari ka pa rin kumita ng iyong sarili pagkatapos mong makalabas sa kulungan, ang ina ni Fan Sichuan. Hindi ka maaaring maging masyadong malamig ang dugo, sabi ng nakababatang kapatid ni Fan Sichuan na si Fan Siping. Tama na. Hindi na nakatiis si Fan Sichuan. Binigyan kita ng sapat na pera noong nakaraang taon. Wala sa inyo ang may trabaho, at kailangan kong kumita para suportahan kayong lahat. Anak mo si Fan Siping, hindi akin, at hindi ko tungkulin na palakihin siya. Ikaw, napatulala ang mga magulang at nakababatang kapatid ni Fan Sichuan. Hindi mo ako tinuring na anak mo, ngunit binigyan kita ng marangyang buhay. Hindi mo ako mapipilit na ibigay sa iyo lahat ng meron ako ngayon. Nagtaas ng boses si Fan Sichuan. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa at gusto niyang umiyak. Talagang walang hiya ang pamilya niya. Imposibleng magtrabaho siya muli sa entertainment industry, kaya mahirap para sa kanya na kumita ng pera sa susunod pagkatapos niyang makalabas sa kulungan. Maaari siyang makahanap ng isang ordinaryong trabaho, ngunit ang kanyang kita ay magiging mas maliit kung gayon. Ano ang sinabi mo? Ipinanganak ka sa aming pamilya, kaya dapat mong ibigay sa amin ang lahat ng pag-aari mo. Pinalaki ka namin, at dapat kang magpasalamat. Kung alam lang namin na napaka-cold-blooded mo, sana pinatay ka na. Namin nung ipinanganak ka, galit na sigaw ng ama ni Fan Sichuan. Baliw ka. Binigyan kita ng sapat na pera kaya wala akong utang sa iyo. Hindi mo ba alam na ang anak mo ay isang hanggal na walang kwenta? Sana hindi na lang ako isinilang sa pamilya mo. Sigaw din ni Fan Sichuan. Dahil seryoso sila sa anak, bakit hindi nila ito pinatay nang malaman nila ang kasarian ng sanggol? Kalokohan. Natapos ng pangalawang Fan Sichuan ang kanyang mga pangungusap, sinampal siya ng kanyang ama sa buong mukha ng napakalakas. Muntik nang mahulog si Fan Sichuan at biglang namamaga ang kanyang pisngi. Bagamat napakasakit, tumanggi si Fan Sichuan na ipakita ang kanyang tunay na nararamdaman sa harap ng kanyang pamilya, kaya nagpanggap siyang ayos lang. How dare you slap me in the police station? Hindi ka ba natatakot na arestuhin? Ikaw. Nang marinig iyon, ang ama ni Fan Sichuan ay nataranta at nakaramdam ng panghihinayang. Naglakas loob lamang siyang ilabas ang kanyang galit kay Fan Sichuan, ngunit natakot siya sa mga pulis. Matapos tumingin sa paligid at matiyak na walang mga pulis sa kanilang tabi, gumaan ang loob ng ama ni Fan Sichuan. Huwag mong takutin si tatay. Nagtalo si Fan Siping. Masyado kang tanga para malaman ang resulta ng paglabag sa batas. Iligal ang pagbugbog sa iba, lalo na sa himpilan ng pulisya, sabi ni Fan Sichuan. Ikaw, galit si Fan Siping, ngunit sumagot pa rin, ano? Hindi tayo nakikita ng mga pulis. Talaga. Hindi mo ba alam na may tinatawag na surveillance camera? Itinuro ni Fan Sichuan ang isang sulok ng kisame. May camera sa itaas ng ulo mo. Nang marinig iyon, natakot si Fan Siping at itinikom ang kanyang bibig. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Bureau Els 1N. Ayokong mag-aksaya ng oras na makipagtalo sa iyo. Ibigay mo na lang sa amin ang pera mo at ang susi ng bahay mo, sabi ni Fan Sichuan sa nangingibabaw na tono. Kalimutan mo na. Hindi kita bibigyan ng kahit isang sentimo, sabi ni Fan Sichuan ng may determinasyon. Ikaw, ang ama ni Fan Sichuan ay muling nagtaas ng kamay sa galit. Gusto niya itong sampelan muli, ngunit naisip ang surveillance camera at kinailangan itong ibaba. Sa sandaling ito, isang pulis ang lumapit, na ikinatakot ng mga magulang ni Fan Sichuan at kay Fan Siping. Akala nila ay dumating ang pulis dahil nakita niyang sinampal nila si Fan Sichuan. Sa isang iglap, napayuko silang tatlo.
Tapos na ang oras, at dapat kang umalis ngayon, sabi ng pulis. Dahil sa surveillance camera sa silid, narinig at nakita ng mga pulis sa labas ang sitwasyon sa loob. Bagamat alam nilang mapot si Fan Sichuan, may simpatiya pa rin sila sa kanya matapos masaksihan ang ginawa sa kanya ng kanyang mga magulang. Kaya naman, isang pulis ang lumapit sa pangalawang Fan Sichuan na tatay na sinampal siya. Pwede ba tayong magstay saglit? Kailangan pa natin, pagmamakaawa ng ama ni Fan Sichuan, sinusubukang pasayahin ang pulis na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi, ito ang mga patakaran. Pinutol siya ng pulis. Ang mga magulang ni Fan Sichuan at si Fan Siping ay nadismaya sa hindi pagkuha ng pera at bahay, ngunit kailangan nilang umalis sa ilalim ng tingin ng pulis. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sabi ng ina ni Fan Sichuan nang lumabas sila ng police station. Hindi ko inaasahan na ang maliit na B** ay maglalakas loob na tumanggi na bigyan siya ng pera at bahay sa amin. Galit ang ama ni Fan Sichuan, ngunit hindi rin alam kung ano ang gagawin. Sa kanyang mga mata, siya ang ama ni Fan Sichuan. Binigay niya ang kanyang buhay at binuhay siya, kaya dapat siyang makinig sa kanya. Kahit na inutusan niya siyang mamatay, dapat siyang mamatay nang walang anumang reklamo. Si Fan Siping naman ay ang apple of their eyes, at naspoiled siya ng bulok. Ang alam lang niya ay makipaglaro, at namuhay ng magulo. Kahit na siya ay walang kwenta, hindi siya pinuna ng kanyang mga magulang. Sa ganoong kaso, hindi siya lumaki at walang pakiramdam ng responsibilidad. Ikakasal lang siya dahil buntis ang girlfriend niya. Walang lakas ng loob ang pamilya niya na inisin ang pamilya ng girlfriend niya dahil may kaunting kapangyarihan ang mga ito, kaya kailangan nilang panagutin ito. Itay, nanay, dapat mong lutasin ang problemang ito. Maraming pera si Fan Sichuan, at ang kanyang sarili ay higit sa mahigit 10 milyong yuan ang sabi ni Fan Siping. Naisip din niya na dapat sa kanya ang pera at bahay ni Fan Sichuan. Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan, sabi ng ama ni Fan Sichuan upang aliwin ang kanyang anak. Umalis si Leng Xiaotong matapos manatili sa CTB ng 2 araw. Babalik siya para sa kasal ni Guman, na 4 na araw na lang. Nang mawala si Leng Xiaotong, binisita ni Guning si Tang Xiaoxiao. Marami nang naka-recover si Tang Xiaoxiao, at madali para sa kanya na takpan ng make-up ang mga paso ngayon. Sinabi sa kanya ni Guning na makipagkita kay Lu Xiao sa kabisera, at sinabi na ipinaalam niya kay Lu Xiao noon pa man. Pagkatapos, pinuntahan ni Guning si Yuzi para malaman ang pinakabagong sitwasyon sa Charm. Bagamat siya ang big boss, dapat pa rin siyang magkaroon ng kamalayan sa pag-unlad ng kanyang mga negosyo. Si Charm ay lubhang kumikita at sikat na gaya ng dati. Maraming tao ang nag-book ng mga custom-made na gown mula kay Charm, kaya napaka-busy ni Yuzi sa mga araw na ito. Wala na siyang masyadong oras para makipag-date. Hindi nasisiyahan si Yang Zekian na makitang abala si Yuzi, ngunit hindi niya ito mapigilan, dahil trabaho niya iyon at nag-enjoy siya. Dahil dumating si Guning ngayon, maagang umalis si Yuzi sa trabaho, at inanyayahan si Guning na kumain ng magkasama. Nagkataon, sina Guning at Yuzi ay nakasagasa kay Zhao Xiaoshuan nang pumasok sila sa isang western restaurant. Naka-move on na si Zhao Xiaoshuan mula sa hindi kanais-nais na relasyon kay Lin Tianyu, at siya ngayon ay nasa blind date na inayos ng kanyang pamilya. Nang makita ni Zhao Xiaoshuan ang mga mata ni Yuzi, hindi siya nagpakita ng anumang galit, ngunit nakaramdam lang siya ng kaunting pagkabalisa. With tacit understanding, wala ni isa sa kanila ang bumati sa isa't isa. Gayunpaman, si Zhao Xiaoshuan ay natatakot pa rin kay Guning dahil alam niya kung gaano kalakas ang babaeng ito. Ang lalaking kablindit ni Zhao Xiaoshuan, gayunpaman, ay tumingin kay Guning sa harap mismo ni Zhao Xiaoshuan. Napakaganda niya. Sana naging girlfriend ko siya. Napaka-sexy ng katawan niya. Nagtataka ako kung ano ang hitsura nito nang walang damit. Nang makita ang ekspresyon ng lalaki, alam ni Guning na siya ay isang lalaking may maruming pag-iisip. Naiinis siya, ngunit wala siyang sinabi dahil walang sinabi o ginawa ang lalaki. Napansin din ni Zhao Xiaoshuan ang reaksyon ng lalaki, ngunit hindi siya galit.
Hindi niya gusto ang lalaking ito, kaya wala siyang pakialam kung ano ang iniisip nito. Ang lalaking ito ay hindi maganda, ngunit mataas ang tingin sa kanyang sarili. Dahil mayaman ang kanyang pamilya, naniwala siyang mas magaling siya sa iba. Sinabi pa niya kay Zhou Xiaoshuan na papalitan niya ang negosyo ng kanyang pamilya, at kailangan niyang maging full-time na may bahay. Si Zhou Xiaoshuan ay hindi nasisiyahan nang marinig niya iyon. Hindi naman siya nag-atubiling gawin iyon, ngunit sinabi ng lalaki na ang mga babae ay dapat na huminto sa kanilang mga trabaho upang alagaan ang kanilang mga asawa at mga anak sa bahay. Tungkulin ng isang lalaki na patakbuhin ang negosyo, kaya siya na rin ang bahala sa negosyo ng pamilya Zhao sa hinaharap. Dahil sa personalidad ni Zhou Xiaoshuan at sa nakaraang hindi kas-iya siyang karanasan, imposibleng papayag siya doon. Gayunpaman, bago niya mailabas ang kanyang galit, nagpakita sina Guning at Yuzi. Napansin ng lalaki si Guning, ngunit hindi siya kaagad nakipag-usap sa kanya. Sa halip, sinabi niya kay Zhou Xiaoshuan pagkatapos maupo si Guning. Miss Zhao, ngayon lang ako nakakita ng kakilala. Patawarin mo ako. Siya ay magalang, ngunit ang kanyang pag-uugali ay nakakadiri pa rin. Oo naman, naunawaan ni Zhou Xiaoshuan ang kanyang layunin, ngunit hindi siya pinigilan. Na-curious siya kung ano ang mangyayari sa lalaki. N-Heart v Epsilon Pound N. Kung saan ang bawat salita ay nagbubunga ng pagtataka. Pagkatapos, tumayo ang lalaki at naglakad papunta kay Guning. Nang makita iyon, nagtanong si Yuzi, "Boss, kilala mo ba ang lalaking iyon? Sa tingin ko pupunta siya para sa iyo." "Hindi," sabi ni Guning. "Ideya ba ito ni Zhou Xiaoshuan?" sabi ni Yuzi. Kahit na si Zhou Xiaoshuan ay hindi nagpakita ng anumang galit sa kanya ngayon, mahirap sabihin kung ano ang iniisip ni Zhou Xiaoshuan. Magkaaway sila dati. Sa tingin ko ay hindi, sabi ni Guning. Tumayo ang lalaki sa harap ni Guning at ngumiti ng magiliw. "Miss, sa tingin ko nagkita na tayo dati." Halatang kasinungalingan iyon. Parang natatawa si Guning, ngunit sumagot siya ng may kalmadong mukha, "Oh, talaga? Hindi kita maalala. Ayos lang. Pwede na tayong magkakilala ulit. Ang pangalan ko ay Zhang Tenghao, ang tagapagmana ng Leo Travel, at ito ang aking name card." Mukhang hindi naman nahiya ang lalaki. Ang Leo Travel ay isang kumpanya na may partikular na laki na may humigit kumulang 100 milyong yuan sa mga asset sa CTB, ngunit hindi pa ito narinig ni Guning dati. Sa humigit kumulang 100 milyong yuan na mga asset, si Zhang Tenghao ay isang mayamang tagapagmana, ngunit ito ay wala sa opinyon ni Guning. Naisip ni Zhang Tenghao na si Guning ay isang ordinaryong babae lamang, at maaakit siya sa kanyang kayamanan. Ang mga babaeng nakilala ni Zhang Tenghao hanggang ngayon ay walang kabuluhan, kaya naniniwala siya na lahat ng babae ay pareho. Handa rin siyang makipagpalitan ng pera para sa pakikipagtalik sa mga babaeng iyon. Nagmamahal lang siya ng magagandang babae, at walang pakialam sa background ng kanilang pamilya. Paumanhin, "Hindi ako interesado," sabi ni Guning. Si Zhang Tenghao ay natigilan sandali, at nagulat. Hindi pa ito nangyari noon, dahil lagi niyang sinusundo ang mga babaeng handang ibenta ang kanilang katawan para sa pera. "Miss, lahat naman tayo nagiging friends from strangers. Bakit kailangan mong maging cold-blooded?" sabi ni Zhang Tenghao. "Malamig ang dugo ko," ngumiti si Guning. "Sa tingin ko may karapatan akong pumili kung anong uri ng mga tao ang gusto kong makipagkaibigan." "Ikaw." Si Zhang Tenghao ay hindi nasisiyahan ngayon. "Miss, huwag kang masyadong bastos at agresibo, baka ikaw mismo ang magdulot ng problema sa sarili mo." "Tinatakot mo ba ako?" Seryoso si Guning ngayon, na ikinatakot ni Zhang Tenghao. Ayaw mawalan ng mukha si Zhang Tenghao, kaya binyantaan niyang muli si Guning. Ano ngayon? It's your honor na pinili kita. How dare you na ipahiya ako sa public? Kung hindi ka makikinig sa akin, ako ay mawala ngayon. Pinutol siya ni Guning. "Ano ang sinabi mo?" Inikat ni Zhang Tenghao ang kanyang mga mata sa gulat. "Itataboy kita kapag iniinis mo pa ako."
Nawalan ng pasensya si Guning. Ano ang kaya mong gawin? Ang tindahan na ito ay pagmamay-ari ng aking kaibigan. Kailangan ko lang tumawag, at itataboy ka, mayabang na sabi ni Zhang Tenghao. Gawin mo na, sabi ni Guning sa malamig na tono. Ikaw, galit si Zhang Tenghao. Sa totoo lang, gusto lang niya itong takutin, ngunit ngayon ay kailangan niyang gawin ito. Mahusay, huwag kang maglakas loob na umalis. Sabi niya sabay kuha ng phone niya. Lord Guan, nasaan ka? Tanong niya sa phone. Nasa XX restaurant ako ngayon. Anong meron? Nakarinig si Guning ng isang pamilyar na boses, at ang Panginoong Guan ay talagang si Guan Bin. Ang restaurant na ito ay pagmamay-ari ng pamilya Guan, at pumunta si Guning dito para sa kapakanan ni Guan Bin. Nagbigay din sila ng masasarap na pagkain. Nasa restaurant mo ako ngayon, at inis lang ako ng isang stupid girl. Palayasin mo rin siya ngayon, sabi ni Zhang Tenghao. Nang marinig iyon, pumayag si Guan Bin. Matapos ibaba ang tawag kay Guan Bin, tumingin si Zhang Tenghao kay Guning ng may pagmamalaki. Tingnan natin. Okay, tingnan natin, ngini siya ni Guning. Malapit ka ng itaboy sa restaurant na ito, ngumuso si Zhang Tenghao na may pang-aalipusta. Nasa restaurant din si Guan Bin, kaya nagpakita siya sa loob ng 1 minuto. Nang makita niya si Guning, nagulat siya at nasasabik. Hi, Miss Go, napakasaya kong makita ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin na dito ka kakain? Ang pagkain na ito ay nasa akin. Nang makita si Guan Bin na masigasig kay Guning, si Zhang Tenghao ay naging pipi. Alam kong hindi mo ako papayagang magbayad ng bill, kaya hindi ko sinabi sa iyo. Ngumiti si Guning, at napakabait niya kay Guan Bin. Maliit na bagay. Karangalan ko na bilhan ka ng pagkain. Sinseridad na sabi ni Guan Bin. Dahil alam ko na nandito ka, it's my treat this time, dagdag ni Guan Bin. Salamat. Sumang-ayon si Guning. Lord Guan, ano po? Si Zhang Tenghao ay nabigla pa rin. Bagamat siya ay mayabang, hindi siya pipi, at napagtanto niya na ang babaeng ito at si Guan Bin ay hindi karaniwang magkaibigan. Kung ganoon, malaki ang posibilidad na ang babaeng ito ay isang taong hindi niya kayang guluhin. Bilang karagdagan, si Guan Bin ay napakagalang sa babae. Sa makatuwid, ang babaeng ito ay maaaring maging mas makapangyarihan o maimpluwensyang kaysa kay Guan Bin. Sa kabilang banda, ang kanyang pamilya ay hindi mas mayaman kaysa sa pamilyang Guan. Napagtanto ni Zhang Tenghao na nagkamali siya. Nang marinig ang boses ni Zhang Tenghao, nilinggan siya ni Guan Bin. Nang hindi nagtanong, alam ni Guan Bin na ang tandang babae na binanggit ni Zhang Tenghao ay si Guning. Hindi siya naniniwala na may inis siya ni Guning nang walang dahilan, dahil kilalang-kilala niya si Zhang Tenghao. Hindi na mas halata na nabigo si Zhang Tenghao na manligaw kay Guning at nakaramdam ng hiya, kaya humingi siya ng tulong kay Guan Bin. Ginawa ng kabanatang ito ang unang paglitaw nito sa pamamagitan ng N0V3 Pound 1N. Sa isang iglap, nagsuot ng malamig na ekspresyon si Guan Bin. Siya at si Zhang Tenghao ay magkaibigan lamang sa patas na panahon. Si Guning, sa kabilang banda, ay kanyang idolo. Siya ang boss ni Pan-Zero, at siya ang malapit na kapatid ni Pan-Zero, kaya dapat niyang ipagtanggol si Siya ang boss ni Pan-Zero, at siya ang malapit na kapatid ni Pan-Zero, kaya dapat niyang ipagtanggol si Guning. Miss Gu, maaari ko bang malaman kung ano ang nangyari? Tinanong ni Guan Bin si Guning at hindi pinansin si Zhang Tenghao. Hindi niya ako sunduin. Kaya binyantaan niya ako at sinabi sa akin na ang restaurant na ito ay pag-aari ng kanyang kaibigan, at madali niya akong itaboy sa isang simpleng pangungusap, sabi ni Guning. Sinabi niya kay Guan Bin na itaboy siya sa halip. Well, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ako, sabay-sabay na binago ni Zhang Tenghao ang kanyang ugali. Bago niya matapos ang kanyang mga pangungusap, pinutol siya ni Guan Bin at sinabing, Zhang Tenghao, maaari kang umalis ng mag-isa kung ayaw mong mapahiya muli. Ikaw. Kahit na naisip ni Zhang Tenghao na si Guan Bin ay pumanig kay Guning,
galit pa rin siya kapag si Guanbin ay prangka. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na inisin si Guanbin. Kailangan niyang umalis ngayon, at nakalimutan pa niyang bayaran ang bill ng mesa kung saan siya kumain kasama si Zhao Xiaoshuan. Walang pakialam si Zhao Xiaoshuan, dahil nag-enjoy siya sa drama. Miss Gu, pasensya na. Humingi ng tawad si Guanbin kay Guning. Ayos lang. Hindi siya sinisisi ni Guning. Hindi gaanong nakatawag ng pansin ang drama, kaya nakakapagday na sila gaya ng dati. Kumain ka na ba? Bakit hindi tayo sabay kumain? Sabi ni Guning. Salamat. Si Guanbin ay nasa sabik na kumain kasama si Guning. Pagkatapos, sabay-sabay silang nag-enjoy sa pagkain. Si Zhao Xiaoshuan ay umuwi mamaya, at sinabi sa kanyang mga magulang ang nangyari sa restaurant. Matapos marinig iyon, ang mga magulang ni Zhao Xiaoshuan ay parehong inis. Inaasahan nga nila na maaaring magpakasal si Zhao Xiaoshuan sa isang mayamang pamilya, ngunit wala silang intensyon na hayaan ang ibang tao na pamahalaan ang negosyo ng kanilang pamilya. Hindi naman sila tanga kung tutuusin. Dahil sa masamang halimbawa ni Lin Tianyu, determinado ang mga magulang ni Zhao Xiaoshuan na huwag hayaang masangkot ang kanyang magiging asawa sa negosyo ng kanilang pamilya. Malinis na ang ulo ni Zhao Xiaoshuan ngayon, kaya alam din niya na dapat niyang protektahan ang kanyang sarili. Nawalan na siya ng kumpiyansa sa pag-ibig, at gusto na lang niyang makahanap ng angkop na lalaki na mapapangasawa at bumuo ng pamilya. Umalis sina Guning at Yuzi pagkatapos kumain. Iminungkahi ni Guning na ihatid si Yuzi pauwi, ngunit tumanggi si Yuzi. Sasanduan siya ng kaibigan niya mamaya. Nang makita ang masayang mukha ni Yuzi, naunawaan ni Guning na ang kanyang kaibigan ay dapat na boyfriend niya. Alinsunod dito, umalis si Guning mag-isa. Nang wala na si Guning, tinawagan ni Guanbin si Panziro at sinabi sa kanya ang tungkol sa nangyari ngayon. Nagreklamo si Panziro na hindi niya siya tinawagan kanina para sabay silang kumain ni Guning. Nakipagtalo si Guanbin. Tara, may girlfriend ka na, at laging lumalabas sa kanya nang hindi ako iniisip. Panziro, nagulat ako sa ganap mong pagbabago. Si Panziro ay isang kilalang playboy sa circle ng kanyang kaibigan, at marami siyang naging ex. Sinabi pa niya sa kanyang mga kaibigan na maglalaro siya magpakailanman. Kung ikakasal siya balang araw, dapat ay dahil sa ayos ng kanyang mga magulang. Kaya naman, nang sabihin sa kanila ni Panziro na mayroon siyang nobya muli, naisip nila na hindi na ito magtatagal gaya ng dati. Kahit na sinabi sa kanila ni Panziro na seryoso siya sa pagkakataong ito at baka magpakasal na siya sa lalong madaling panahon. Naniniwala pa rin sila na gusto lang niyang gampanan ang tungkuling itinalaga sa kanya ng kanyang mga magulang. Kahit gaano pa kaseryoso si Panziro, nagdududa pa rin sila. Hindi sila naniwala hanggang sa nakita nila ang paraan ng pagtrato ni Panziro kay Zhao Linya sa sarili nilang mga mata. Sigurado na sila ngayon na si Panziro ay sineseryoso si Zhao Linya sa pagkakataong ito. Bata pa ako at tanga noon, sabi ni Panziro. Well, Guanbin, sa tingin ko dapat mong seryosohin ang iyong kinabukasan. Hindi ka na bata. Halika, tigilan mo na ang pag-aaral sa akin, sabi ni Guanbin. Alam mo kung gaano kahirap humanap ng babaeng mamahalin mo ng totoo. Sa katunayan, parehong nagbago sina Panziro at Guanbin simula nang makilala nila si Guning. Si Guanbin ay hindi naglaro ng kasing dalas ng Panziro, kaya hindi gaanong halata ang kanyang pagbabago. Nang kasakay pa lang ni Guning sa kanyang sasakyan at paandarin na sana ito, natanggap niya ang tawag ni Hihongjia. Sinabi sa kanya ni Hihongjia na gumaling na ang kanyang pandinig at mas mabuti pa kaysa dati. Napakalaking sorpresa para kay Hihongjia. Maya-maya, tinawag din ni Sito Ye si Guning. Agad itong kinuha ni Guning. Hi, Sito, sabi ni Guning. Anong meron? Nabalitaan ko na mayroon kang isang mahiwagang tableta at maaari itong gamutin ang anumang mga pinsala at sakit. Maaari ka bang magbenta sa akin? Sabi ni Sito Ye sa mahinang boses. Hindi inisip ni Guning na si Sito Ye ay may sakit,
ngunit malaki ang posibilidad na siya ay nasugatan dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Nasugatan ka ba? Tanong ni Guning. Oo, sabi ni Sito Ye. Nakaranas ako ng gulo sa HK, at nasugatan sa pakikipaglaban sa isang kakaibang lalaki. Nang marinig iyon, biglang naisip ni Guning ang mga lalaki mula sa evil practice. Nasaan ka ngayon? Tanong muli ni Guning. Nasa ospital pa ako sa HK. Bagamat hindi malubha ang mga pinsala ko, aabutin ng hindi bababa sa kalahating buwan para makarecover ako, ngunit may iba pa akong haharapin sa loob ng ilang araw, nag-aalalang sabi ni Sito Ye. Well, matutulungan kita, ngunit paano ko maibibigay ang gamot sa iyo? Tanong ni Guning. Wala siyang intensyon na singilin si Sito Ye para dito. Si Sito Ye ay iba kay Chi Tianlin, dahil kaibigan niya ito, kaya wala siyang pakialam sa pera. Bilang karagdagan, si Sito Ye ay nagbigay sa kanya noon, kaya handa siyang bigyan siya ng 12 ng mga kristal ng kapangyarihan kung kailangan niya. Nasa City B ka pa ba? Tanong ni Sito Ye. Oo, ako nga, sabi ni Guning. Mabuti, darating si Xuanfeng para kunin ang gamot bukas, sabi ni Sito Ye. Ayaw niyang malaman ng iba na nasaktan siya. Walang problema, sabi ni Guning. Nako, may nakilala din akong napaka-weird na lalaki sa HK noong nandoon ako. Iniisip ko kung iisang tao ba ang nakilala natin. Medyo may edad na siyang lalaki na medyo maputi ang buhok. He stayed aloof and I felt cold once I approached him. Nakatakas siya ng hindi pangkaraniwang mabilis, tulad ng kidlat, na hindi ko pa nakikita noon, sabi ni Sito Ye, at nakakaramdam pa rin ng pagkabalisa sa pag-iisip sa lalaki. Nang marinig iyon, natitiyak ni Guning na ang lalaki ay dapat na miyembro ng evil practice, ngunit hindi niya alam kung siya rin ang lalaking nakatagpo niya noong nakaraan. Hindi niya malinaw na nakita ang lalaki ng evil practice noong nakaraan. Matapos ibaba ang tawag kay Sito Ye, nanatiling tahimik si Guning saglit, pagkatapos ay nagmaneho papunta sa isang clubhouse upang salubungin si Cao Wenshin. Tinawagan ni Cao Wenshin si Guning noong hapong iyon. Ngunit si Guning ay kumakain kasama si Yu Zi noong oras na iyon, kaya inimbitahan siya ni Cao Wenshin na magtipon sa clubhouse at sinabing kailangan niya ang kanyang tulong. Sa pribadong silid, naruroon lahat sina Cao Wenshin, Gao Chengyan, An Ran, Tung Jiayao, Jiang Zesheng at Zhu Yuanzhen, at isang pambihirang eksena. Hindi pamilyar si Guning sa kanila, ngunit hindi rin sila estranghero. Nang magpakita siya, lahat sila ay malugod siyang tinanggap. Pagkaraan ng ilang sandali magsaya, si Tung Jiayao ay naglakad papunta kay Guning at sinabing, Miss Gu, ang aking ina ay tapat na tagahanga mo, at palagi niyang hinihiling sa akin na kumuha ng ilang mga larawan kasama ka upang maipakita niya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Panipi. Walang pakialam si Tung Jiayao na sabihin kay Guning ang layunin ng kanyang ina. Sa totoo lang, medyo nahihiya siya, dahil ilang beses pa lang niyang nakilala si Guning. Si Tung Jiayao at ang kanyang mga kaibigan ay nagtipon ngayon, kaya binanggit niya ito kay Cao Wenshin. Hindi inisip ni Cao Wenshin na malaking bagay iyon, kaya tinawagan niya si Guning. Hindi libre si Guning noong hapong iyon, ngunit pumayag siyang pumunta ngayong gabi. Hindi sinabi ni Cao Wenshin kay Guning kung ano ang tulong dahil kailangan ni Tang Jiajao na hilingin ng personal kay Guning na ipakita ang kanyang paggalang. Sumang-ayon si Guning, dahil madali itong kumuha ng ilang larawan. Pagkatapos, paulit-ulit na nagpasalamat si Tung Jiayao kay Guning at agad na ipinadala ang mga larawang iyon sa kanyang ina. Tuwang-tuwa ang ina ni Tung Jiayao nang matanggap niya ang mga larawang iyon at ibinahagi ito sa kanyang mga kaibigan sa isang WeChat group. Alam ng kanyang mga kaibigan ang magagandang tagumpay ni Guning, at marami sa kanila ang kinuha si Guning bilang idolo ng kanilang mga anak. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa End of Euro Else 1N. At the same time, may nagselos din. Ang anak ng isang babae ay dating idolo ng mga anak ng ibang magulang sa WeChat group. Nagtapos ang kanyang anak sa Capital University, at nagsimula ng negosyo kasama ang kanyang mga kaskwela noong siya ay sophomore pa lamang.
Pagkaraan lamang ng isang taon, naging matagumpay ang kanyang kumpanya na may higit sa 10 milyong yuan sa mga asset. Sa katunayan, ang kanyang anak ay namumukod tangi sa kanyang mga kapantay, at palagi niyang ipinagmamalaki ito. Gayunpaman, kinuha ni Guning ang posisyon ng kanyang anak at lahat ng iba ay nagsimulang purihin si Guning sa halip na ang kanyang anak. Nag-alinlangan din siya sa mga nagawa ni Guning dati, ngunit ang iba ay nagpakita ng matibay na ebidensya upang patunayan na totoo ang mga ito. Hindi niya kayang manalo sa argumento laban sa napakaraming tao ng mag-isa, kaya nagalit siya sa huli. Gayunpaman, naiinggit pa rin siya kay Guning. Isang ideya ang bumungad sa kanya, kaya nag-post siya ng artikulo para suruan si Guning sa Weibo. Siya din at binanggit ang maraming entertainment influencers para maikalat ang artikulo sa ibang bansa. Sinisiraan niya si Guning at sinabing umaasa si Guning sa mga lalaki para itayo ang kanyang business empire. Nasaksihan pa niya si Guning na pumunta sa isang hotel kasama ang isang matandang lalaki. Bagamat hindi gaanong naniniwala iyon, naging viral pa rin ito dahil sa katanyagan ni Guning. Naniwala ang ilang user ng internet dahil naiinggit din sila kay Guning, at palagi siyang pinapuna. Sa kabutihang palad, pinili ng karamihan na magtiwala at ipagtanggol si Guning. Hindi mabilang sa mga tagahanga ni Guning ang nag-iwan ng mga agresibong komento sa ibaba ng Weibo account ng babae. Hiniling nila sa kanya na magpakita ng matibay na patunay, sa halip na isang maikling artikulo na walang anumang larawan. Tanging mga idiot at haters ang maniniwala sa mga linya ng mga salita ng walang anumang ebidensya. Nagulat ang babaeng nag-post ng artikulo sa gitna ng matinding pag-atake ng mga tagahanga ni Guning. Hindi niya madalas gamitin ang Weibo, kaya hindi niya alam kung gaano kaseryoso ang magiging resulta, at parang gusto niyang umiyak pagkatapos basahin ang mga malisyosong komento iyon. Napansin ng asawa ng babae ang kanyang masamang kalooban, at tinanong siya kung ano ang nangyari. Akala niya ay aliwin siya ng kanyang asawa, ngunit kabaligtaran ang ginawa ng kanyang asawa matapos marinig ang kanyang ginawa. Si Guning ay hindi isang taong maaari nilang guluhin kung tutuusin. Napagtanto din ng babae na siya ay nagkamali, ngunit nakaramdam pa rin siya ng hinanakit at tinawag ang kanyang anak. Bilang isang matagumpay na batang negosyante, napakatalino at bait ng kanyang anak, kaya alam din niyang mali ang ugali ng kanyang ina, ngunit hindi niya pinuna ang kanyang ina. Sa halip, nanatili siyang matyaga at tinuruan ng leksyon ang kanyang ina. Kahit na hindi pa nasisiyahan ang babae, tinalikuran niya ang ideya na suruan si Guning. Hindi alam nitong Jayaw kung ano ang idinulot ng mga larawan nila ni Guning, kung hindi ay magugulat siya. Hindi rin sila nagtagal doon, at naghiwalay noong 11 PM na. Si Cao Wenshin ay hindi pa nagmamaneho doon, kaya umuwi siya kasama si Guning. Ningning, nagrereklamo ka ba kapag nami-miss mo si Xiaoteng pero hindi mo siya makontak? Biglang tanong ni Cao Wenshin. Hindi niya sinisisi si Jinbei kung gaano siya kabala sa trabaho. Ngunit naramdaman niya na napakahirap kung kailangan niyang manatili ng mag-isa ng mahabang panahon nang hindi nakikita ang kanyang kasintahan. Naunawaan ni Guning si Cao Wenshin. Hindi ko. Alam ko na kung ano ang pinapasok ko bago ko siya piniling maging boyfriend. Dahil mag-boyfriend na tayo ngayon, dapat suportahan natin ang isa't isa. Busy din ako, pero hindi siya nagrereklamo. Pinahahalagahan namin ang bawat sandali na magkasama. Kami. Medyo na-guilty si Guning sa sinabi niya, dahil palagi siyang kinakaharap kapag sinalubong siya ni Leng Xiaoteng. Kaya naman, dapat si Leng Xiaoteng ang maraming reklamo sa kanilang relasyon. Nang marinig iyon, mas gumaan ang pakiramdam ni Cao Wenshin. Pumunta sila sa kani-kanilang bahay pagkarating nila sa Wafu Hills. Sina Gao Yi at Qiao Ya ay wala sa bahay, at si Guning ay nag-iisa sa kanyang bahay. Pagkatapos ay parada ang kanyang sasakyan, hindi agad umakyat si Guning, ngunit pumunta siya sa swimming pool sa tabi ng parking lot. Hindi niya pinalabas ang masamang Jiao noong nakaraang panahon dahil kay Leng Xiaoteng, ngunit ngayon ay oras na para gawin iyon. Ang swimming pool ay hindi pa nagamit, kaya ang tubig ay katulad pa rin ng walang paglilinis,
ngunit ang Jiao ay walang kinakailangan para sa kalidad ng tubig, kaya ito ay maayos. Ang Jiao ay nanatili sa telepathic eye space ni Guning sa loob ng maraming araw. Kahit na hindi nito maabsorb ang mahiwagang kapangyarihan sa katawan nito, natatakpan ito at ang mahiwagang kapangyarihan ay maaaring tumagos sa katawan nito. Hindi naging madali para sa Jiao na isagawa ang panloob na disiplina nito, at kailangan nitong dumaan sa mga paghihirap upang makamit ang layunin nito. Ang pagsasagawa ng panloob na disiplina ng isang tao ay labag sa mga tuntunin ng kalikasan, kaya ang gustong gawin iyon ay kailangang makaligtas sa makalangit na kapigatian. Ang layunin ng Jiao ay maging isang dragon. Bagamat isang hakbang na lang, iyon ang pinakamahirap na hakbang. Kailangan nitong makaligtas sa ilang makalangit na kapigatian para isulong ang hakbang na iyon. Hindi umalis si Guning pagkatapos niyang palabasan ang Jiao, ngunit nakipag-usap dito tungkol sa isang bagay. Jiao, narinig mo na ba ang evil practice? Tanong ni Guning. Siyempre oo, nakipaglaban ako sa mga miyembro nito ilang daang taon na ang nakalilipas, ngunit hindi ko na sila nakitang muli mula nang magbago ang panahon, sabi ni Jiao. Sino ang nanalo sa laban? Tanong muli ni Guning. Well, hindi ako masyadong makapangyarihan noon, pero may tiwala ako na kaya kung manalo sa laban nila ngayon, napabuntong hininga ang Jiao. Kahit na naiwasan nito ang tanong ni Guning, naunawaan ni Guning na mas magaling ang mga miyembro ng evil practice kaysa rito. Hindi ako naniniwala sa mga multo at halimaw hanggang sa nakilala ko sila ng personal, sabi ni Guning. Hindi ba sila umiiral sa lahat ng oras? Ang Jiao ay nanirahan sa ilalim ng karagatan sa buong panahon, kaya naniniwala itong laging nandyan ang mga multo at halimaw. Well, tama ka. Ngunit mas kaunti sa kanila ngayon, sabi ni Guning. Nagsimula siyang maniwala sa kanila matapos silang masaksihan. Sinabi ni Guning sa Jiao na itago ng mabuti ang sarili, at hindi ito makakalabas ng walang pahintulot niya. Pagkatapos nun, bumalik na siya sa kwarto niya. Kinabukasan, ibinalik ni Guning ang Jiao sa kanyang telepathic eye space sa pagsikat ng araw, kung sakaling matagpuan ito ni Cao Wenshin, Gou Yi o Qiaoya. Ang Jiao ay naging mas malakas pagkatapos ng isang buong gabi ng pagsasanay, na naging dahilan para ito ay nasa sabik. Sa tulong ng mahiwagang kapangyarihan ni Guning, malapit na nitong matupad ang pangarap nito. Tumakbo si Guning kinaumagahan. Matagal na siyang hindi nag-eehersisyo. Kahit na hindi siya mas mahina kaysa kay Leng Xiaoteng ngayon, hindi pa rin siya manalo laban sa kanya sa isang laban. Ang kanyang layunin ay hindi upang talunin si Leng Xiaoteng, ngunit kailangan niyang paalalahanan ang kanyang sarili na patuloy na mag-ehersisyo. Bukod dito, nagpakita ang mga miyembro ng evil practice, kaya kailangan niyang manatiling alerto sa panganib. Malakas ang pakiramdam niya na maya-maya ay makakatagpo niya ulit sila. Maraming tao ang nag-eehersisyo sa umaga sa sala, ngunit karamihan sa kanila ay mga matatandang lalaki. Kaya naman, nagulat sila nang sumama sa kanila si Guning, na isang batang babae. Kasabay nito, pinuri rin nila ang masiglang kabataan ni Guning. Gayunpaman, naakit ni Guning ang atensyon ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang siya ay tumatakbo. Patuloy niyang sinusundan si Guning nang humigit kumulang 10 minuto bago niya tinawagan si Guning para huminto. Hay, mangyaring maghintay ng sandali. Napakagalang niya, kaya tumigil si Guning para tingnan siya. Maaari ba akong tumulong? Paumanhin sa paggambala sa iyo, ngunit ang pangalan mo ba ay Guning? Tanong niya. Nang marinig iyon, napagtanto ni Guning na tinawag siya ng lalaki para tumigil dahil nakilala niya siya. Isa siyang celebrity ngayon, kaya hindi na siya nagulat. Oo, sabi ni Guning. Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Well, naisip ko lang na parang pamilyar ka. Talagang hinahangaan kita sa mga narating mo sa murang edad. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Euroels 1N platform. Hindi niya banibiro si Guning, ngunit sinabi niya ang totoo. Salamat, magalang na sabi ni Guning. Sa CTB daw kayo tumutuloy ngayon. Nag-transfer ka na ba ng school dito? Tanong ng medyo may edad na.
Hindi naman, pero abala ako sa pagharap sa isang bagay sa CTB, kaya hindi ako bumalik sa CTF para sa mga klase, sagot ni Guning. Ang lalaki ay tila hindi isang ordinaryong tao, kaya't siya ay hindi nais na magbigay sa kanya ng isang perfunctory na sagot. Ang mga taong nakatira sa Waffle Hills ay mayaman man o makapangyarihan. Oh, naiintindihan ko. Tumango ang medyo may edad na. Si Guning ang nangungunang mag-aaral sa kanyang paaralan, kaya may kakayahan siyang mag-ayos para sa kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali ay naghiwalay sila. Bandang alas 8 ng umaga, tinawagan ni Chu Xuanfeng si Guning, at tinanong siya kung kailan siya makakapunta. Dumating si Chu Xuanfeng sa CTB kagabi, ngunit gabi na, kaya hindi niya tinawagan si Guning hanggang ngayong umaga. Damdaman din ni Guning na malamang na dumating si Chu Xuanfeng ng mas maaga, at pareho silang nag-aalala sa mga pinsala ni Sito Ye, kaya sinabihan niya itong pumunta kaagad. Hihintayin niya siya sa gate ng Waffle Hills. Pagkalipas ng ilang minuto, narating ni Guning ang gate, at hindi nagtagal ay nagpakita sa kanyang paningin si Chu Xuanfeng. Binigyan siya ni Guning ng isang porcelain bottle na may 10th power crystal sa loob, pagkatapos ay sinabi sa kanya kung paano uminom ng mga table tas. Paulit-ulit na pinasalamatan ni Chu Xuanfeng si Guning, at binigyan siya ng isang kahon bilang isang maliit na regalo mula kay Sito Ye. Naunawaan ni Guning na hindi ito maaaring isang maliit na regalo. Nag-aatubili si Sito Ye na inumin ang kanyang mga tableta nang hindi nagbabayad, kaya nagpadala siya ng regalo. Dahil ito ay regalo dahil sa kabaitan ni Sito Ye, kinuha ito ni Guning. Nang mawala si Chu Xuanfeng, binuksan niya ang kahon, at may isang pasang hiyas na kasing laki ng itlog ng pugo sa loob. Ang mga hiyas ng mata ng pusa ay naglalaman ng mga optical fiber na nagpapahintulot sa mga bato na magpalat ng kulay habang kumukuha sila ng liwanag. At isa ito sa 5 pinakamahalagang bato sa mundo. Naunawaan ni Guning na napakamapagbigay ni Sito Ye, ngunit nagulat pa rin siya nang makita niya ang hiyas ng mata ng pusa. Alam din niyang walang pinagkaiba ang hiyas sa bato sa mata ng lalaki. Kung si Sito Ye ay nagmamalasakit sa halaga ng mata ng pasang ito, hindi niya ito ipapadala sa kanya. Inilagay ni Guning ang cat's eye gem sa kanyang telepathic eye space bago siya bumalik sa kanyang bahay. Ang pamilya ni Gu Qing at Gu Qinyang ay pupunta sa CTB para dumalo sa kasal ni Guman ngayon. Hindi lihim na nag-propose si Tang Yunfan kay Guman, kaya hindi sila nabigla sa balitang malapit nang gaganapin ang kasal. Bandang alas 9 ng umaga, tinawagan ni Leng Xiaoteng si Guning at nag-chat sila sandali. Hindi inilihim ni Guning na tinawag siya ni Sito Ye, dahil may kinalaman ito sa evil practice. Xiaoteng, kung makatagpo ka ng mga miyembro ng evil practice, dapat mong ipaalam sa akin, nag-aalalang sabi ni Guning. Nag-aalala siya na baka masaktan nila si Leng Xiaoteng. Kahit na si Leng Xiaoteng ay namumukod-tangi, siya ay isang normal na tao kung tutuusin. Si Guning man lang ay may mahiwagang kapangyarihan at tulong ng Zhao, kaya kumpiyansa siya na mas malamang na manalo siya sa laban sa mga miyembro ng evil practice kaysa kay Leng Xiaoteng. Kung maaari, handa siyang ipadala ang Zhao upang protektahan si Leng Xiaoteng, ngunit ito lamang ang kanyang hiling. Si Leng Xiaoteng ay walang lugar upang iimbak ang Zhao, o ang mahiwagang kapangyarihan na kailangan ng Zhao para sa panloob na disiplina nito. Gagawin ko, sabi ni Leng Xiaoteng. Sa katunayan, nagkaroon siya ng ideya na harapin ang evil practice mismo, dahil ayaw din niyang makitang sinasaktan ng mga ito si Guning. Gayunpaman, maraming beses siyang pinaalalahanan ni Guning na alagaan mabuti ang kanyang sarili, kaya kailangan niyang makinig sa kanya. Nang lalabas na sana si Guning sa kanyang tahanan ng 10 AM, tinawagan siya ni Quan Mingkai. Sabi niya sa kanya na ang set ng mga alahas na asol na hiyas ay tapos na. Nauna nang hiniling ni Guning kay Quan Mingkai na kumuha ng isang sikat na designer ng alahas sa buong mundo para gumawa ng set ng isang asol na hiyas para kay Guman. Bagamat mayroong ilang mga designer ng alahas sa kanyang kumpanya, nagpasya pa rin siyang maghanda ng isang marangyang hanay ng mga alahas na idinisenyo ng pinakabihasang internasyonal na taga-disenyo para sa kasal ni Guman.
Palabas na ngayon si Guning, kaya kukunin niya ito sa gusali ng Tangwang Group. Sinabi ni Kwon Mingkai kay Guning na tawagan siya pagdating niya para makapag-ayos siya ng taong sasalubong sa kanya. Inihatid ni Guning ang kanyang macan-tab na Lamborghini sa gusali ng opisina ng Tangwang Group, pagkatapos ay lumabas at pumasok sa harapang hall nito. Sa sandaling pumasok siya sa loob, inilabas niya ang kanyang telepono para tawagan si Kwon Mingkai, ngunit may kumatok sa kanya mula sa likuran at nahulog ang kanyang telepono sa sahig. Ang tao ay isang nakaistilong babae sa kanyang late 20s, at siya ay may suot na mga tatak ng designer. Gayunpaman, hindi siya humingi ng tawad kay Guning, ngunit pinandilatan niya si Guning na para bang sinisisi niya si Guning na hamarang sa kanya. Bukod dito, nagseselos siya nang mapansin ang pambihirang kagandahan ni Guning. Kung humingi siya ng tawad, hindi takutol si Guning, ngunit napakasungit niya, na ikinainis ni Guning. Humingi ng tawad sa akin, sabi ni Guning sa kanya. Humihingi ng tawad sa iyo. Alam mo ba kung sino ako? How dare you ask me to do that? Mukhang mayabang ang babae, at halatang hindi niya akalaing kasalanan niya ito. Dahil sinabi niya iyon, dapat ay mula siya sa isang mayaman o maimpluwensyang pamilya, ngunit walang pakialam si Guning. Wala akong pakialam kung sino ka. Dapat kang humingi ng tawad sa akin pagkatapos akong katok at mahulog ang aking telepono sa lupa, sabi ni Guning. Ako si Miss Q ng pamilya Q, at hindi mo kakayanin ang resulta kung iniinis mo ako, sabi ng babae. Naisip niya na mas mataas siya kay Guning. Gayunpaman, itinaas lang ni Guning ang kanyang kilay. Ang pamilya Q. Hindi ba si Q Yoksan ang nag-iisang Miss Q ng pamilya Q? Ang tanging napakayaman na pamilyang Q sa City B ay ang pamilya ni Q Yoksan, at siya ang nag-iisang anak na babae sa kanyang pamilya. Alam ni Guning na may tiyuhin si Q Yoksan, kaya maaaring ang babaeng ito ay ang kanyang nakababatang pinsan. Bagamat ang tiyuhin ni Q Yoksan ay bahagi rin ng pamilya Q, kinikilala lamang ng mga tao ang pamilya ni Q Yoksan bilang ang kilalang pamilyang Q. Ikaw, galit na galit si Q Lily, dahil ayaw niyang marinig na binanggit ng iba si Q Yoksan bilang Miss Q ng pamilya Q. Sa tuwing naririnig niya iyon, palaging sinisisi ni Q Lily ang kanyang ama. Kung hindi ginawa ng kanyang ama ang pagkakamaling iyon, hindi sana hatiin ng kanyang lolo ang yaman ng kanilang pamilya at gagawin siyang tagalabas ng pamilya Q.